Maligayang pagbabalik sa Noipi Movie Recaps. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang action, crime, at sci-fi na pelikula na tinatawag na Chappie. May mga spoilers, kaya mag-ingat. Dahil sa tumataas na krimen sa Johannesburg, South Africa, ipinakilala ang mga robotic police scouts. Ang tagagawa ng robot, ang Tetraville, ay tiniyak sa publiko na may bulletproof na guard key system ang mga robot na tanging sila lang ang maaaring gumawa ng mga software update. Gumawa rin ang Tetraville ng mas malaking remote-controlled robot na tinawag na Moose, na dinisenyo ni Vincent Moore, isang dating sundalo at weapons designer. Tutol si Vincent sa artificial intelligence at naniniwala siyang mas ligtas pa rin ang mga robot na kontrolado ng tao. Si Dion Wilson, ang developer ng mga scouts, ay naniniwalang ang kanilang AI ay may tunay na katalinuhan, kayang mag-isip at makaramdam. Sa Tetraville Robotics, dinala ang Scout 22 para ayusin. Sabi ng mekaniko, madalas itong nasisira agad pagkatapos ng deployment. Inayos niya ang antena at binuhay muli. Agad nag-armas ang Scout 22 at bumalik sa kanyang posisyon. Samantala, isang grupo ng magnanakaw na sina Ninja, Yolandi, Pitbull, at America ay bumalik sa kanilang base. Binulyawan sila ng kanilang leader na si Hippo dahil pumalpak ang huling transaksyon. Humihingi siya ng 20 milyong rands, kung hindi papatayin niya sila. Pinatay niya si Pitbull bilang babala at binigyan ng grupo ng 7 araw para bayaran siya. Dumating ang mga scout sa lugar at naglaban ang grupo laban sa mga robot habang tumatakas. Nakita ni Ninja ang lalaking may hawak ng kanilang susi at tinangka itong habulin. Pinutukan ito ni Scout 22 at napagulong ang kotse. Nakuha ni Ninja ang kanyang susi sa nasusunog na sasakyan. Samantala, natagpuan ni Scout 22 si Hippo, ngunit pinasabog siya nito gamit ang rocket. Sa Tetraville Robotics, inanunsyo ni CEO Michelle Bradley na bumili ang pulisya ng 100 bagong scouts. Masaya ang mga empleyado at pinuri si Dion. Pinayuhan din ni Michelle si Vincent na may pag-asa pa ang kanyang proyekto pero kailangang bawasan ang gastos. Naiinis na si Vincent sa patuloy na pagputol ng pondo. Tinawag si Dion sa warehouse para inspeksyonin ang Scout 22. Nang makita ang pinsala, iniutos niyang i-salvage ang CPU at sirain ang natitirang bahagi. Sa kanilang hideout, nagmumuni-muni ang grupo ni Ninja pero tumawag si Hippo upang ipaalalang may utang pa sila. Nagmungkahi si Yolandi na gumawa ng isang malaking pagnanakaw upang makatakas. Plano nilang nakawan ng van ng pera pero natatakot si America sa mga scout. Naisip ni Yolandi na nakawin ang remote ng isang empleyado para mapatigil ang mga robot. Kinagabihan, umuwi si Dion at nag-record ng video journal para iulat ang kanyang AI programming. Matapos ang mahabang pagod, na-perfect niya ang code. Agad siyang bumalik sa warehouse at pinigilan ang pagsira kay Scout 22. Humingi siya ng pahintulot kay Michelle na subukan ang AI pero tumanggi ito. Dismayado, nagpasya si Dion na ituloy pa rin ito ng palihim. Dinala ni Dion si Scout 22 at ilang spare parts sa kanyang van. Pero hinarang siya ng grupo ni Ninja at binugbog. Pinilit siyang ipakita ang switch ng mga robot, ngunit sinabi ni Dion na walang ganon. Nang makita ni Yolandi ang robot, naisip niyang i-programa ito upang lumaban para sa kanila. Ipinaliwanag ni Dion na parang batang matututo ang AI. I-install niya ito sa Scout 22 gamit ang guard key. Nang buhayin, natakot ito at nagtago, pero napalapit kay Yolandi. Pinangalanan niya itong Chappie. Pinatalsik ni Ninja si Dion, pero nagpumilit itong bumalik. Ipinakita niya kay Chappie kung paano gumuhit at tinuruan ito. Subalit, nahalata ni Vincent na nawawala ang guard key. Nalaman niyang nasa Scout 22 ito, kaya't sinundan niya si Dion. Nakita niya si Chappie at pinutulan ito ng braso para makuha ang key. Nakaligtas si Chappie at bumalik sa hideout. Galit si Yolandi at kinompronte si Ninja. Inalagaan nila si Chappie at itinuro ni Yolandi na mahalaga kung sino siya sa loob. Habang lumilipas ang araw, lalong natuto si Chappie. Tinuruan siya ni America at Ninja na gumamit ng armas at kung paano maging gangster. Pero ayaw ni Chappie manakit. Sa kalaunan, pinilit siyang sumama sa isang heist. Sa
Samantala, sinabotahe ni Vincent ang lahat ng scout gamit ang isang virus. Napatay ang maraming robot at nasira pati si Chappie. Agad siyang dinala ni Dion sa laboratorio at na-quarantine ang virus. Naisip ni Chappie na ilipat ang sarili sa ibang katawan, kaya't ninakaw niya ang neural helmet na kontrolado si Moose. Bumalik siya sa hideout at sinubukang i-copy ang kanyang consciousness. Matagumpay niyang nailipat ito sa computer. Nagpatuloy sila sa heist, at matagumpay na nakuha ang pera. Ngunit, isinisi ni Vincent ang sabotahe kay Dion at pinayagan na siyang gamitin si Moose. Pinaganya niya ito at pinadala upang habulin sina Chappie. Nasira ang kanilang van at napatay si America ng Moose. Nalaglag din ang neural helmet. Pinalitan ni Ninja ang kanyang pananaw at sinubukang iligtas si Dion, pero binaril siya ni Hippo. Sugatan, inakay ni Chappie si Dion. Sinugod sila ni Moose at pinatay si Yolandi. Galit na galit si Chappie at pinasabog si Moose gamit ang bomba. Yo sé quién. ¿Por qué los humanos hacen gastarlo? Bumalik si Chappie sa Tetraville, binugbog si Vincent, ngunit pinatawad din. Ginamit niya ang neural helmet upang ilipat ang kamalayan ni Dion sa isang bagong katawan. Gumising ang bagong Dion. Si Chappie naman ay naghihingalo. Naalala ni Dion ang virus computer ni Vincent at ginamit ito upang i-upload si Chappie sa bagong katawan. Nakawala sila bago dumating ang mga pulis. Sa hideout, sinunog ni Ninja ang mga gamit ni Yolandi. Natagpuan niya ang isang flash drive na may nakasulat na Mommy's Consciousness. Naalala niyang ginamit ni Chappie ang helmet kay Yolandi noong una, kaya nailipat ang kanyang isipan. Kinabukasan, inilibing nila si Yolandi. Nangako si Chappie na bibigyan siya ng bagong katawan. Dahil sa mga pangyayari, sinuspinde ng pamahalaan ang paggamit ng mga robotic officers. May warrant na rin si Chappie. Pero makalipas ang ilang araw, remote ang in-access ni Chappie ang Tetraville warehouse upang gawin ang bagong katawan ni Yolandi. Mag-subscribe para makapanood ng mas maraming video tulad nito. I-turn on ang notifications at i-like ang video, malaking tulong ito sa channel. Maraming salamat sa panunood.